Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10. At syempre marami pa rin po tayong pag-uusapan para sa araw na ito sa ating edisyon. Samantala, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa 738 kHz sa inyong mga radyo. Sa AM Band, ang Radyo Pilipinas 1. Ayun. Baka magkamali na naman ako. At syempre, napapanood po tayo sa ating FB live streaming sa RP1, ating FB page. At ang RP1 po ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan po ng PTV at RP1. Mapapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. At syempre, napapakinggan din po tayo sa ating himpilang overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At mapapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ben Blones at tulad ng sinabi natin, marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga. At itong unang bahagi po ng ating pag-uusapan, nako, marami po ang meron din ito sa atin dito sa Pilipinas. Kung marami po nito sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, marami din pong ganitong karamdaman dito sa ating bansa. So, siguro, dumako na tayo sa ating unang bahagi at ang pag-uusapan natin, ng tulad ng sinasabi ko, ay tungkol dito sa diabetic retinopathy. Ayan, sabi ni Rolly kanina sa atin, bagay na bagay sa kanya, yung ating technician dito. Okay, so, tawagin na natin yung ating unang guest para sa araw na ito, Assistant Professor ng Department of Ophthalmology and Visual Sciences sa PGH UPCM at President at CEO ng iBank Foundation of the Philippines, si Doktora Dominga Mingita B. Padilla. Doktora, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Ben, at sa mga nakikinig at nanonood. Ano na lang, Mingita, Doktora Mingita Padilla na lang. Okay. Sige, Doktora Mingita. I used to be an associate professor. I'm no longer there kasi I resigned, pero I'm still active, no? I mean, I actively practice sa St. Luke's. I'm the founding president of the iBank. No? And pero baka magalit sila, sabihin ko, professor pa ako, hindi na pala. Okay, so ano na lang. Okay, so president at CEO ng iBank Foundation of the Philippines at syempre nagpa-practice. Nagpa-practice pa rin po kayo. At past president ng Philippine Academy of Ophthalmology. I think that's more relevant to the topic today. Okay, oo nga po. Oo nga po, Doktora. Kasi ito nga pong aming technician dito, si Rolly, sabi niya, wow, Ven, tamang-tama itong pag-uusapan nyo kasi nga, meron siyang diabetes, no? At itong diabetic retinopathy na ito, sabi niya, gusto niya ring malaman. So, doon sa mga nakikinig sa atin at para kay Rolly, ano ba itong diabetic retinopathy na ito, Doktora Mingita?
Okay, first of all, ang dami-dami may diabetes sa Pilipinas, no? At sa mundo. Mm-mm. At itong diabetes mukhang tumadami kada taon. No? I think just for your just have an idea kung gaano kadami, no? Sa buong mundo, as of 2021, estimated na 537 million adults may diabetes. This is 2021. In the Philippines at that time, mga 4.5 million Filipinos may diabetes na adults. Now, itong diabetic retinopathy, mamaya, yan, nagpadala ako ng mga pictures, no, sa inyo. Yung diabetic retinopathy, alam mo yung loob ng mata natin, may retina. Yung retina, pinaka-loob, pinaka-innermost lining. Mamaya kukuha ako ng model, pero ang dami yung pinapakita mga nakakatakot na litrato. Pakita muna natin yung normal. Normal. Okay. Sige, go. I'll tell you when it's normal. Okay. Now, yung mata natin, para makakita ng malinaw, dapat normal ang retina. Okay? Retina, yung ugat ng mata. Ito, normal yan. Maganda yan, no? Nakikita yung ugat, tapos yung macula, yung mga ugat natin, normal. No? Sa diabetes kasi, ano nangyayari? Nagiging abnormal yung mga ugat, yung mga capillaries, yung mga arteries. So yung daloy ng dugo sa lahat ng ating katawan, hindi lang sa mata, sa bato, sa utak, pati na rin sa paa, di ba? Pati sa puso. And even, di ba, nagkakaroon ng erectile dysfunction. So buong katawan natin naapektuhan ng diabetes kasi abnormal na ang daloy ng dugo. Abnormal yung mga blood vessels, mga capillaries. Ngayon, sa mata, kunyari, matagal na kayo may diabetes or kahit hindi matagal, hindi maganda ang control ng inyong blood sugar at hindi maganda ang lifestyle. Pag-usapan natin yan mamaya, diet, no? Maaring magkaroon ng mga parang, alam mo yung mga ugat natin, yung mga arteries, capillaries, yung capillaries natin, magkakaroon ng mga tulo, tumutulo, parang mga pipes, leaky pipes, alam mo, yung mga pipes na tumutulo ang tubig. Ang tumutulo dito, protina, dugo, no? And then also, yung pagdaloy ng dugo sa mata, sa retina, ay hindi na normal. So what happens? In the early stages, walang symptoms Pwedeng walang kang symptoms, although meron ka na nito. No? Then, later on, in many patients, may pinakita kayo yung mga picture ng mga tao. Sometimes you'll notice na parang bakit pag tumitingin ako sa tao o sa scene yan, no? Itong yan, may parang blur. Okay. Or else yung isa naman distorted, no? Hindi siya normal. You could be having already ang tinatawag na macular edema. Nagkakaroon ng tubig o manas yung gitna ng retina. No? And that could be one of the signs of diabetic retinopathy. Okay? Pero doktora, makapasok lang ako. Yung paglabo naman ng mata, hindi naman ibig sabihin ba niyan lagi na meron kang diabetic retinopathy kahit na, kasi di ba may iba naman na cause din po yun? Oo. Marami ho. But so paano po natin ma-differentiate, doktora? Okay. Yeah. No, it's important kung may diabetes ka, talagang regular ang pag-check up ng mata. Okay? Because, kunyari, diabetes ka. Ilan ang tao sa Pilipinas na may diabetes na natuklasan na may diabetic retinopathy? Okay. Isa, no? Kasi hindi naman lahat magkakaroon nito. Yes. So, may isang magandang pag-aaral ang ginawa. Ang tawag sa project na to ay Mulat Mata, no? Ng grupo sa Philippine Academy of Ophthalmology, mga espesyalista sa retina, at sa vitreous. Gumawa sila ng mga survey sa iba't mga lugar. The biggest survey was in La Union, Region 1. Sa populasyon ng mga may diabetic, 22% or 21 to 22% ang may diabetic retinopathy. Marami dito hindi nila alam. Hindi nila alam. So, importante. So, mga one-fourth. One-fourth, 5 to 1/4 of the people almost one-fourth. Expect ninyo that they have some diabetic retinopathy. Now, so, it doesn't even cause blurring of vision right away. Could cause no symptoms. But you have to know why. Because, pag meron ka ng ganito, ibig sabihin, kailangan ka mag-ingat kasi baka hindi maraming factors. Isa, maganda ang control ng sugar mo. Second, ito, medyo malala na yan. Nakikita nyo, may dugo-dugo na dyan sa retina, no? Parang pizza pa yung itsura ng konti. Pero hindi na yan, hindi normal yan. Ngayon, kung pabayaan pa natin yan, next slide, no? Meron siya, may dugo na. Pwedeng magkaroon ng mga abnormal na blood vessels, dudugo. Ngayon,
So when the doctor says, meron ka ng diabetic retinopathy, kahit maaga pa lang, importante na you will try to assess gaano kagaling ang control ng blood sugar mo, gaano kagaling ang pag-control ng blood pressure mo. Kasi pag mataas rin ang blood pressure mo, it will also make you higher risk for diabetic retinopathy. Kapag mataas yung bad cholesterol mo rin, tataas din ang risk mo ng diabetic retinopathy. Kung wala kang exercise, kung hanggang buong araw ay nasa TV ka lang, o nasa cellphone, o nasa gadget, no? Ganun din. So, it's a warning. Okay? Kung maaga pa lang, so you have to check your kidneys kasi whatever we see sa loob ng mata, baka yun din ang nangyayari sa kidneys natin, sa ibang parte ng katawan. Okay? So, it's a good way of checking. In fact, madalas kami nakakadiskubre na may diabetes ang pasyente, no? Because when we do a complete exam, we look into the eyes, no? And then when we look into the eyes, nakikita namin ang signs. So we tell them, ay, magpa-check up tayo sa sugar, ganyan-ganyan, tapos refer. Ay, sure enough, matagal na palang may diabetes, hindi nila alam. No? So it is all of, hindi lang sa mata, it's the whole person. The whole person. So, hindi lahat ng paglalabo ay dahil sa diabetes. Pero kung may diabetes ka at nakaranas ka na ng panlalabo, ibig sabihin malamang meron ng diabetic retinopathy. Okay. Marami reasons. So, but yun nga, it's an abnormality of the blood flow. Yes. No? So, ayan, nakita niyo yan. Normal itong sa kaliwa. Sa kanan, parang distorted yung ito. Yan ay macular edema yan. The good news is, pag maaga, pwede pang i-treat. May mga pwedeng i-treat para dito. But we're also stressing, ang pinaka-importante is prevention. Pero, doktora, pag sinabi nating maaga, na maaga pa, anong ibig sabihin nun? Nakikita lang, nararamdaman pa lang natin na nagkakaroon tayo ng blur. Nagba-blur yung ating vision? O, kasi yung iba, di ba, doktora, talagang yung iba parang pinapa-laser na ganyan para talagang actually luminaw. We can laser, we don't have to laser right away because you do lasers, maraming stages yan. May mild, moderate, severe, no? Tapos yung grabe na, may retinal detachment na and everything. No? So, in the early stages, kaya sabi nga, number 1, kung may diabetes kayo, importante may yearly check-up kayo sa doktor niyo sa mata. Okay? Because we have to look and see. Because sometimes walang sintomas, pero meron na. So we can tell you and we can work with your doctors, endocrinologist nyo, yung internist nyo na, medyo bantayan nyo yan, no? Then we can check your kidneys and everything. Now, if yung maaga, kunyari, nakita no, na may mga dugo-dugo na, may mga ibang vessels na lilik, early stage, nothing to do except observe. Observe, okay? And correct yung mga kailangan i-correct. Okay? Diet, yung gamot, exercise, etc. Maaring hanggang doon na lang yun. Hindi na siya lalala, hindi na siya magpo-progress. Pag meron ka na parang biglang hindi mo na masyadong makita, you see mga little bit of blurring or distortion or little bit, see your doctor right away. Baka kailangan ng lagyan ng gamot and or laser. Okay. Para hindi rin wala. Ayun, ganun pala. Yes, and then isa pa, kung makita namin na talagang marami ng dugo-dugo, no? Severe pre-proliferative diabetic retinopathy or alam mo, meron din kami tinatawag na proliferative. Anong ibig sabihin na yun, no? Na yung mata natin sa loob ay dahil kulang na siya ng oxygen, dahil mas masama na ang daloy ng dugo, no, sa iba't ibang parte ng retina, kusa siyang gumagawa ng mga bagong blood vessels. Parang she's trying to put more blood vessels inside, no? Gumagawa ng tinatawag na endothelial growth factor, na vascular endothelial growth factor. What happens? Abnormal vessels start to grow. And these vessels, ay hindi sila normal, hindi sila malakas. Madaling dumugo, madaling pumutok. No? So, pag meron akong picture diyan, yan. Kita niyo yan, no? Abnormal blood vessel. Okay. Tapos may mga hemorrhage na. So, dahil madali silang pumutok, you can have hemorrhage naman doon sa loob ng mata. So, pag nagkaroon ng hemorrhage, doktora, ano mangyayari? Okay. Ang tao, sometimes they'll say, parang may na ako nakikita mga
mga clots na lumulutang-lutang, no? Na pula-pula. That could be blood clots. That could be a hemorrhage. Okay? It could be from diabetes. It could be from hypertension, high blood pressure, pwede rin, no? Tapos, pero kung minsan, pag grabe ang dugo, ang mangyayari, mabibigla kayo, maraming pasyente, biglang lumabo talaga, parang itim-itim ng tingin, wala silang makita. Okay. At pag inexamine ko yun ng doktor, yung loob ng mata ay puro dugo. Dumugo kasi yung mga abnormal na blood vessels sa diabetes. So, these things can go away on their own. It can go away. It can recede and resolve on their own. Okay. Hyperstress, diabetes, low stress. Okay. Pero kung masyado ng ito, grabe itong dugo na to, di ba? Dugo yan eh. Sa loob ng mata na pumutok yung mga ugat na abnormal. The doctor will tell you, let's observe, it gets better. If it's, but if it's getting better, we can just wait. Then you can do a laser, correct the problems. Yung laser, no? Para to save yung center ng vision. Okay. Pero kung minsan, kung napabayaan yan, kung minsan, itong mga dugo na yan, nagkakaroon ng mga peklat sa loob ng mata. No? Itong mga peklat, fibrovascular, no? Mga scarring, maaaring hatakin yung retina. Yung retina natin, di ba, sabi ko, yung bula na yan, no? Nakalatag yan sa mata. Kailangan nakalatag siya, naka-attach para makakita. Kung pinabayaan ito at dumami yung mga blood vessels, yan, tingnan natin yan. Maaring magkaroon ng ganon. Detachment ng retina. Yan, mga peklat yan. Mga peklat sa loob ng mata, hinatak na yung retina. Kaya nag-detach na wala sa lugar. And this is a very very serious problem. No? And surgery has to be done as soon as possible. Okay. Otherwise, kahit operahan ka, kung late na masyado, kahit successful ang operation, maaaring malabo pa rin, hindi pa rin makakita. And this can lead to permanent blindness. Okay? So maraming stage. Doktora, hindi ba masama kung halimbawa kasi meron tayong kakilala na every time na ay nagpapa-laser siya para luminaw yung kasi lumalabo, tapos papa-laser ulit, tapos lalabo. Ano po, doktor? Baka naman injection in the laser. Diabetic ba? Retinopathy? Opo. Parang ganon, okay. Oo. Kasi ang ginagawang ganon is repeated injections. May mga injections for that. No? Sometimes, usually yan, pag may mga new vessels na, no? And then macular edema, marami ng tubig sa loob ng mata, gawa ng mga abnormal na vessels, meron na kayong mga injections na pwedeng ilagay sa loob. Yan usually monthly, no? And then sometimes together with laser, sometimes pwedeng hindi na, sometimes kailangan pa ng laser, depende. Now usually ang nangyayari, the doctor will monitor you. So monthly injections muna, tapos hanggat mawala yung mga abnormal na blood vessels doon. That's causing all the problems. Tapos imo-monitor siya with regular check-ups. Kung makita na umuulit na naman yung mga abnormal na vessels, injection na naman yon and maybe laser together. So, it depends on the problem. So, that's why, let's not wait for it to become like that. Kasi pag dumating sa puntong yon, medyo... Lifetime na yon, doktora. Lifetime vigilance, lifetime treatment, and sometimes hindi bumabalik sa dati yung paningin, no? It will never come back to what it was before because especially kung grabe na ang damage. So like in all things, prevention is the best. Okay. So we can talk about that also. Yes po. Doktora, kasi ayun nga, no, nabasa natin na sa US, napakalaki ng US. Ang parang ano lang nila doon ay 10 million, pero sa atin 4.5 million ang meron pong ganito. So medyo malaking 4.5 million with diabetes. Okay. About 900, based on the statistics na mga 21% have diabetic retinopathy, siguro mga 903,000, almost a million. Okay. So akala ko 4.5, sabi ko naku, parang halos kalahati na nung nasa sa Amerika. Hindi ho. 4.5 have diabetes. Pero of the 4.5 million, mga 903,000 most likely have diabetic retinopathy, pero hindi naman lahat malala. About 8% is yung talagang tinatawag na sight threatening or nakakabulag. Okay.
Pero doktora, may nabasa tayo kasi na bukod dun sa diabetic retinopathy na yan, meron pa silang sinasabi yung vision threatening talaga, diabetic retinopathy. Ano bang difference nito, doktora? Yeah. Okay. As I said, no, out of that 4.5 million, about 21% have diabetic retinopathy, but about 7 to 8% have vision-threatening diabetic retinopathy. Okay. Ito, sabi ko nga, yung diabetic retinopathy na mild lang, makikita mo lang may mga tumutulong mga ugat sa periphery, no, sa gilid-gilid, ay hindi siya vision-threatening, hindi siya sight-threatening. Okay. Pero if you're getting already macular edema, sinabi ko namamagana yung center ng yun, it's going to cause blurring of vision already. No? Sight-threatening na. Isa pa, kung medyo moderate, severe background diabetic retinopathy, tapos makita natin na parang ang dami ng lugar sa retina na kulang na ang daloy ng dugo, parang may ischemia na siya. Pag makita mo yan, malamang malapit na magkaroon ng abnormal vessels, yung mga dudugo. Ayan, sight-threatening na yan. Okay. Or kung nasa punto ka na severe, na meron ng mga blood vessels na abnormal sa loob, nagpapisol, no? Yan, sight-threatening na rin yan. Tapos kung may hemorrhage, sight-threatening na rin yan. So those are the sight-threatening versus the very mild na hindi sight-threatening. Okay. So yung VTDR na yon, doktora, talaga irreversible na yon. Wala nang ibang intervention na pwedeng gawin para talagang yung pong yung isa, yung VTDR, yung threatening diabetic retinopathy. So talagang yun po, ma'am, irreversible, wala nang ibang intervention na pwedeng gawin para mabalik yung tamang ng mata, linaw. May intervention nga. For example, if you see new vessels, ile-laser mo yan. Okay? Ile-laser yan, we usually do pan-retinal photocoagulation. Ile-laser around in the retina, in the peripheral area, para ma-save yung central vision mo. Okay. So, pero yung doktora, na yun, lifetime na yung no? Yung intervention na yun. Hopefully like that. But you you also have to do your part. You have to, watch your diet. You must exercise, take your medicines, control your blood pressure. Ang dami yung kailangan gawin. Not just bahala ng doktor, wala na akong gagawin. Hindi mo pwede tapos yung itong blood, kunyari may dugo, the doctor can remove that. Tawag doon vitrectomy. Tatanggalin ng dugo. Okay. No? Kung detached ng retina, vitrectomy, tapos membrane peeling, pwede, tapos may oil na pinapasok sa mata. My point is, many things can be done. Okay? But once it gets to the point that it's detached retina because of diabetes, it's a more difficult operation na. Kasi lang na operation yun. So, you're trying to stop it o mag-intervene or gamutin habang maaga pa. Yun ang ating goal. Okay? Naku, doktora. Parang hindi nakakabulag. Oo. Ngayon, parang pabataan na ng pabata, dun sa mga datos din na nabasa natin, parang pabataan na ng pabata yung mga nagkakaroon din ito. Mga anong age bracket ba yung mga mas bata kaysa dun sa mga talagang may edad na nagkakaroon nito? Actually, yung mga survey dito, from the age of 15 up yung mga type 2 kasi sometimes obesity, ang dami kasing masyadong obese ngayon, especially sa United States. Yes, opo. The high risk, the risk factors, pag-aralan natin, bakit dumadami? At bakit pabata ng pabata? One is, definitely, pag mas matanda, mas malaki risk. No? Aging population. Yes. Marami tumatanda. That's why there's more diabetes, especially the type 2. No? But then, yung sedentary lifestyle, yung lifestyle na sedentary na walang ginagawa masyado, walang exercise, nakaupo lang, that is adding also to the increasing number of diabetes. No? Yung urbanization, ang tinatawag na mas maraming urbanization, hindi na yung parang sa probinsya na magkakaroon ka, and then less stress. Urbanization also comes with stress. Yes. It comes with fast food. It comes with less time to exercise. And then the last is the increase in the prevalence of obesity and overweight. Those are the risk factors. Others are smoking, no? And then yung diet nga, as I said, walang fiber, walang gulay, no? These are the things which also
increase the risk for diabetes per se. Mm-mm. Per se. Mm-mm. At pag meron na kayong diabetes at ganyan pa rin kayo, yung chances of diabetic retinopathy is also higher. Higher. O yun. Doktora, merong nag-ano dito, yung mga intervention daw na binanggit natin, hindi daw po ba yan napakamahal para kasi syempre lifetime. Meron po ba tayo? Alam ko, doktora, meron din kayong group, 'di ba? Meron bang mga ibang pwedeng puntahan itong mga ganito na kumbaga kakaunti yung budget. Ito sabi niya, hindi daw kaya ng kanyang budget lalo na at kamamatay lang ng kanyang asawa. So paano yung mga ganon? As I said, it depende ho sa anong stage ng inyong diabetic retinopathy. Alam nyo, ang magandang news is that itong kaya sabi ko, I was always I'm a health advocate. PhilHealth is very important. Covered ho ng PhilHealth itong mga laser at yung FDA, yung mga maraming intervention na covered ng laser. Yung pan-retinal photocoagulation, yung injection ng anti-VEGF, at least part of that is covered. No? So, tinutulungan din namin yung mga pasyente. I know, kahit sa mga private hospitals at sa government hospitals, yung gamot na isa na mahal, pinag-divide yan ng pharmacy para maraming pasyente makaka-afford. So, gumagawa ko kami ng paraan at covered ko ng PhilHealth ang treatment. Okay? The laser treatment and yung tinatawag na fluorescein angiogram para malaman kung talagang may diabetic retinopathy, covered ho yun ng PhilHealth. Ang babayaran mo lang siguro sa private hospital kahit sa isang malaki like St. Luke's is 500 pesos na lang for the check-up for the FA. So, basta may PhilHealth kayo, which I think you have, kasi lahat naman tayo dapat meron, no? Dapat meron tayong lahat. Kung wala tayo, i-enroll tayo, di ba? Mahirap ang isang tao. So you can go to a government of hospital like PGH. Depende kung taga-saan kayo, taga-probinsya. May mga gobyerno naman that they'll help, no? Government, they have to because it's part of the mandate. So merong mga libre, merong mga covered talaga ng PhilHealth. Okay, that's one good news. Ang mahal ho talaga yung gamot na i-inject. Yes. Yun talaga kasi i-import natin. Yun Now, what we do is there are ways na yun nga, divide para mas mura. Okay? So, your doctor na retina can help you with that. Okay? So, and then yung pag ganito na, yung detached ang retina, covered rin po yan ng PhilHealth. Okay. So, kung nasa government hospital kayo, pwedeng i-cover. But you will have to go to a hospital na may mga specialista talaga na kaya gawin ito. Yung mga tertiary hospitals, East Avenue, marami ho, Jose Reyes. These are all government hospitals, PGH. Tsaka mga specialist din naman yung mga nandun, no? Oo, marami hong gagawa doon, specialist. If you're like me, I was a teacher there, consultant, we also do surgery there. Yun. In the government hospital. Then, what's I gonna say? Pero, again, kung sa private ka pupunta, syempre mas mahal. Yun na nga. Oo, yun na nga. Unless the private hospital has a charity or parang meron silang charity program. Meron din mga iba ganun. There's a group. Can I just plug this? Sige po, ma'am. Naku, eto nga sayang, marami pa, pero mukhang wala na tayong oras. Sige po, ma'am, lahat ng mga gusto nyo banggitin na natin. Vitreoretinal Society of the Philippines, no? Of the Philippine Academy of Ophthalmology. Meron silang website, no? So, they just go to the website of this one. Binigay ko sa ano. Ayan na, ma'am. Nasa ano na natin? Vitreo. Ayun, pakita natin ulit. Vitreo Retina Society. Ayun. Of the Philippines. Yung email address nila, binigay ko rin sa ayan. i-plug na lang. Ayun, oo, ma'am. Ang email address po ay vrsp.org@gmail.com. Ayun. Kung may mga tanong sila. May mga numbers din po ba kayo, ma'am? Hotline nila? Ang number ko lang is yung number ng Philippine Academy of Ophthalmology, yung trunk line. Okay. Then you can ask, kasi meron, so that way, I don't know yung number ng VRSP Pero sabi nila, the easiest way to contact them, they can help you and answer your questions is through their mail. Marami naman sila mga specialista, nakakalat naman sa ayun, sige, nako. So, pwede kayong tulungan. Ayun, nako, sige. So, doon na lang sila mag-email, katulad nung kanina na sinabi natin na may problema. Tutulungan po natin kayo. May Facebook page din sila. Pwede pumunta sa Facebook and pwede rin
communicate sa Facebook. Ayun. Meron din, yung Facebook page nila. Pwede rin. Ayun. Okay. So, naku, Doktora, maraming salamat po ha sa oras mo. Alam ko, dapat nagpapahinga ka pero pinagbigyan mo kami. Thank you po, ma'am. Anytime, Ben. Anytime. Thank you po. Si Doktora Minggita B. Padilla, President at CEO ng iBank Foundation of the Philippines. Maraming salamat po, ma'am. Samantala, magbabalik po tayo kasama naman ang ating mga kaibigan mula sa Human Settlement Adjudication Commission sa pagbabalik po ng ating programang Usap-Usapan. Sa October 30, araw ng Lunes, Barangay and SK Elections 2023. Nakabantay sa mga barangay, nakatutok sa mga presinto, barangay at kabataan. Kabilang ka dito, BSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Hatid ang pinakahuling mga kaganapan at sitwasyon kaugnay ng halalan sa inyong barangay. Barangay at kabataan, kabilang ka dito. BSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Undas 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Nakatutok sa mga kaganapan bawat minuto sa sitwasyon sa mga kalsada at sa bawat sementeryo. Undas 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Gagabay at aalalay kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mula sa Maynila, Luzon, Visayas at Mindanao, hatid ang pinakahuling balita at kalagayan sa mga himlayang inyong pupuntahan. Undas 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Maging ligtas ngayong Undas. Narito ang ilang mga paalala sa ating pagbisita sa ating mga yumao. I-check ang mga announcements ng inyong LGUs para sa mga dapat sundin sa pagpunta sa mga sementeryo. Magsuot ng komportableng damit, magdala ng extra at maghanda na rin ng payong o kapote. Magbaon ng mga pagkain na hindi madaling mapanis at magdala ng sapat na inuming tubig. Magdala ng sariling trash bag. Dahil uso rin ang trangkaso ngayon, magsuot ng face mask para maiwasan ang mahawa o makahawa. Tulad ng mga nakaraang undas, huwag magdala ng matatalas na bagay, armas, alak, loudspeakers at flammable materials. Maging ligtas ngayong Undas. Maging ligtas ngayong Undas. Paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas sa 3:08 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ating programa Usap-Usapan. Nasa ikalawang bahagi na po tayo at ready na sa ating Zoom makasama natin mula sa Human Settlement Adjudication Commission o HSAC, si Attorney Lian Gail R. Paite, Attorney 4, Legal Division, Regional Adjudication Branch 5. Good morning, Attorney Lian. Tama ba yung pag-pronounce ko? Yes po, Miss Van. Good morning. Tama naman po. Ayun, ako mukhang batang-bata si attorney anyway, attorney, last time po kasi na napag-usapan natin dito sa ating programa yung tungkol sa kung paano yung kung sino yung pwedeng magsampa, tama ba, ng mga kaso, no? Nung last time na pag-usapan namin. Sino nga ba yung ating si attorney, nakalimutan ko na yung apelido. Basta yun ang napag-usapan natin last time, yung tungkol sa kung sino yung mga pwedeng mag-file ng kaso. So ngayon, mukhang pag-uusapan natin, Attorney Lian, yung paano naman yung kung sino yung mga pwede at saka yung proseso, no, ng pag-file ng kaso, tama ba? Yes, yes, Miss Van, yung proseso po ng pag-file ng complaint. Oo. I believe, Miss Van, last time, part po ng naging discussion ni Attorney Rafael is Ayun. yung proseso
ng sa HSAC mismo. Oo nga, ano. Pero pati yung mga kung sino yung mga pwedeng mag-file, yun yata yung napag-usapan namin last time. So ngayon, kung pagkatapos nating maliwanagan doon sa mga, tsaka yung mga kaso na pwedeng i-file, no, sa HSAC, ito naman ngayon, attorney, pag-uusapan natin yung proseso ng pagpa-file dito. So, ang unang tanong natin, kailangan ba pag nagpa-file tayo ng mga case, may abogado tayo? Actually, Miss Ven, hindi po talaga natin kailangan ng abogado sa pag-file ng case po with the HSAC. Optional po ang appearance ng abogado sa aming tanggapan, pero hindi rin naman po namin pinipigilan ang parties sa kaso to acquire the services of a lawyer. Pero hindi po siya required. Pero sa tingin mo, attorney, kung meron sila abogado, mas makakatulong ba yun? O wala ring silbi? Actually, Miss Ben, either way po ay kaya naman pong mag-prosper ng case. For example po, walang abogado ang complainant. Meron naman po tayong complaint form na available na mabilis pong ma-fill upan ng complainant. Okay. Nandito po yun sa ating website, hsac.gov.ph. Okay. So, pwede kahit walang abogado dun sa pagpa-file. Oo. Paano, halimbawa, attorney, no? Wala dito sa Pilipinas yung complainant, makakapag-file din ba siya kung halimbawang nasa labas siya ng bansa? Actually, Miss Ven, particular po sa office namin, ay marami na po ang nag-file na kaso sa RAB5 na ang complainant ay nasa ibang bansa. So, para po sa mga tagapakinig natin na OFW na gusto pong makapag-file ng kaso with the HSAC, kailangan lamang po nilang maglakip ng Special Power of Attorney or SPA po sa kanilang complaint, kung saan po ay ino-authorize po nila yung kanilang representative na andito sa Pilipinas, willing and able po na mag-represent sa kanila sa pag-file ng kaso hanggang po sa resolution ng case na ito. So, if ang magpa-file po ng case na may karampatan pong SPA, dapat po ay yung address niya din po ay nakalagay po sa ating complaint para po sa kanila po direkta ipapadala yung mga orders natin. Okay. So, bukod doon, attorney, sa SPA na yan, na ibibigay niya doon sa representative, may iba pa bang mga dokumento na kailangan na nakasama dito sa SPA? Ito pong SPA, Miss Ven, kailangan po ay notaryado siya. So, Okay. if nasa ibang bansa po ang ating complainant, yung SPA po ay dapat authenticated po ng consular office Okay. po ng bansa. So, kailangan pa ba ng apostille dyan? Para mga ganon? Yes, Miss Ben. Okay. So, dapat with apostille talaga yung SPA mo kung nasa ibang bansa ka. Yes. Okay. Kasi baka mamaya SPA lang ipadala, dapat yung may kasamang apostille talaga, no, pag nasa ibang bansa. So, ganon, kung may representative naman siya dito sa Pilipinas, SPA lang, tsaka apostille lang kailangan para mag-represent na sa buong proseso na gagawin. Yes po, Miss Ben. Ayun. Paano naman? I'm sure may mga fees, no? Paano yon? Yung mga legal fees, yung mga iba pang bayarin, meron ba, attorney? Miss Ven, actually, ang aming legal fees po ay medyo inexpensive compared po sa ibang proseso po ng pag-file ng case, no? So, sa atin pong NBank Resolution number 22 series of 2022, ang basic filing fees po natin is 1,440 po plus the UP Legal Center Research fee po na 1% ng fees charged. Okay. Pero hindi po lower sa 12 pesos. Ang Okay. compute po natin is ng total filing fees po. Depende po siya sa additional claims po ng complainant. So kasama po dito yung claims po ng damages or attorney's fees or the refund amount. Ngayon po, sa ating pong mga tagapakinig, Miss Ven, gusto ko po sanang ipaabot na
pwede po tayong makapag-compute ng filing fees po kasi meron pong available sa amin pong website, ang hsac.gov.ph, ng Okay. legal fees calculator. So, Oh. makikita niyo po doon, i-input lang po ng complainant yung kanyang mga gusto pong claims. So, para po makita niya yung total po na filing fees. So iba-iba pa pala yung fees, yung filing fees, attorney. Basic filing fee po natin, Miss Ven, is 1,440. So, kung wala naman pong dagdag po na claims, dun po tayo naka-fee. Okay. So, depende pala kung yung sa mga claims mo pa na iba. So, bukod dun sa 1,440, na basic na Yes. fee. Ayun. Okay. So, ayun pala. Basta, tignan nyo lang dun sa website ng HSAC kung saan kayo, kung magkano yun yung mga kailangan bayaran. Pero, attorney, ito, may exempted ba dun sa mga legal fees na yan? At kung meron, paano yung magiging proseso? Yes po, Miss Ven. Pwede rin po tayong kumuha ng exemption sa payment po ng filing fees. Meron po tayong tinatawag na indigent litigants. Pag sinabi po natin indigent litigants, ito po yung parties na wala pang visible means of income or hindi po enough yung income nila para sa kanilang pamilya. So sila po ay ma-exempt sa pagbayad ng filing fees pero hindi po automatic yung exemption. So para po maging exempted sila, yung litigant po or yung ating complainant, mag-execute litigant or complainant or respondent can execute po an affidavit na yung gross income niya po hindi nag-e-exceed sa poverty threshold na determined po ng appropriate government agency. Maliban po dito, magsasubmit din po si party ng Certificate of Indigency galing po sa Department of Social Welfare and Development, Social Welfare and Development Offices of the local government units or yung punong barangay po ng barangay na may jurisdiction po sa kung saan nakatira ang litigant. Pwede Ayun. po mag-issue ng Certificate of Indigency. Ayun, so kahit sa barangay lang. Yes po. Okay, kahit hindi na mismong galing sa DSWD, kahit sa barangay lang, pwede na yung mag-issue sila ng Certificate of Indigency. Yes po. Ayun. Kasama po yung affidavit. Kasama yung affidavit. Ayun. Ano yung kanina binanggit mo, attorney, poverty threshold? Ano ba dapat? Ang poverty threshold po natin, Miss Ven, pag doon po sa mga nakatira sa Metro Manila, ang income po ay not exceeding 14,000 pesos per month. Kung doon naman po sa ibang cities, ang income po ay not exceeding 13,000 pesos per month. And doon naman po sa other places, yung income po that does not exceed 12,000 pesos per month. So yung family income po dito, Miss Ben, na kinukonsider natin is yung gross income ng litigant and kasama yung sa kanyang spouse. Pero hindi po kasama yung income ng ibang members ng pamilya. Okay, doon sa mag-asawa lang. Yes. Ayun. So pag pinagsama, kung nandun kayo sa threshold, pwede kayong kumuha ng exemption. Yes. Ayun, okay. So ulitin natin doon sa mga pwedeng mag-exempt, attorney. Number one, yun na, kailangan indigent ka. So dapat may certificate of indigency ka from your barangay o kaya sa DSWD. Tapos may affidavit, tapos not exceeding, no, yung per month, 'di ba, na kinikita ay 14,000. Tapos kailangan hindi po sa isa lang, kailangan mag-asawa, magkasama yung kanilang paano yung kung mas marami silang anak, 'di ba? 'Di ba kahit na yung kita nila 14,000, tapos yung isa dalawa lang yung anak pero isa naman 6 ang anak, di ba mas mahirap yun? Mas mahirap. Pero kasi yun talaga ang nakalagay. So, wala tayong magagawa doon sa na yon, doon sa batas na yon. So, ano yung mga pwedeng gawin, attorney, yung mga documentary evidence, ayun, paano, yun kung email or mga text message? Opo. So, simulan po muna natin, Miss Ben, sa documentary evidences po na nai-attach natin. So, ang documentary evidences po, kasama po dito ay proof of payment of filing fees or the affidavit or certificate of indigency. Pangalawa po, original or certified true copies po ng documentary evidence na
nagsusupport po sa cause of action. Okay. Pangatlo, kung homeowners association case po ang ipa-file, kailangan po na may certification po ng chair ng election committee if the case involves election, or by the chair of the grievance committee naman po, or any other committee constituted para po mag-resolve ng controversy within the association na nagsasabi po na yung parties po ay na-invite to participate po sa settlement dispute within the HOA, no? Pero walang amicable settlement na naganap. Okay. Kung wala, another thing po is HOA certificate of incorporation or registration po for cases na final po in behalf of the homeowners association. So, halimbawa po natin, Miss Ven, ng mga documentary evidence na pwede nating i-attach. Most of the time po, yun din po yung nare-receive namin sa office, no? Is the contract between a buyer and a developer or the owner of the project. Meron din po ng proof of payment. So, yung mga monthly installments natin, usually may proof of payments tayo niyan. Ina-attach natin yun, especially for cases of the fund, no? Pwede rin po tayo mag-attach. Meron din pong mga nag-a-attach ng mga license to sell, ng developer, pictures, and yes, Miss Ven, pati po email or text message threads. Pwede po natin i-attach para po ma-prove yung claims ng complainant against po sa nire-reklamo niya. Ayun. Kasi ang naman po natin, Miss Ven, ang Human Settlements Adjudication Commission ay hindi naman po kasing higpit ng court. Alam ko po ay na-mention na to previously ng ating mga naunang guests na iniiwasan po nating maging masyadong technical since open po nga tayo, even po to those na wala pong legal representation. Okay. So, hindi naman pala ganun masyadong kahigpit, no, ang HSAC sa mga ganito. So, pwede, kahit may email sa inyo o may text message sa inyo, pwede pa rin natin yang gawin o isama dun sa ating mga evidence. Tama ba yun, attorney? Yes po, subject lang din po sa other laws na pwede pong pinagbabawal ang pag-share ng mga private messages. Pero yung transaction po ay pwede po. Ayun. O ito, attorney, ito naman. Para naman to dun sa HOA o nung sa mga natin asosasyon na yan, no, concerns. Paano kung wala o hindi nagbibigay ng certification from grievance o election committee ng HOA? Opo, Miss Ven, kung hindi po gustong mag-issue ng certification po ng grievance or election committee ng HOA, kailangan lang po na mag-submit ng ating complainant na affidavit po na nagsasaad na ayaw pong mag-issue ni HOA ng certification. So, kailangan lang na affidavit? Yes po. Ayun. Ito, attorney, nabanggit na nyo na ba kanina, naku baka hindi ko lang narinig, kung saan pwede makakuha ng certificate ng incorporation ng HOA? Ang Certificate of Incorporation po, Miss Ven, nakukuha po natin ito or marirequest sa DHSUD or yung Department of Human Settlements and Urban Development, kung saan po lahat po ng HOA ay required to be registered. Okay. So, pwede naman pala. Anyway, eto, attorney, kung sakasakali, pwede bang pumili ng Regional Adjudication Branch para mag-file ng kanilang kaso? As a rule po, Miss Ven, hindi po pwedeng pumili ang complainant kung saan ipafile since meron po tayong rule na kung saan po located yung project or yung unit na subject po ng kaso or saan po registered yung HOA involved, ay doon din po natin ipapile yung kaso. Pero po, kung ang complainant naman po, ang residence po ng complainant or ang principal office, ang residence po ng complainant at ang principal office po ng respondent ay pareho po matatagpuan sa parehong region, pwede po itong i-file sa RAB na may jurisdiction po kung saan po located. Pwede po itong i-file doon po sa RAB na may jurisdiction po sa kanilang residence. Sa kanilang address. Sa kanilang address. Pero kailangan... dapat po i-pareho nandoon. Kailangan parehong taga-roon sila. Sa lugar na yon. So, pwede na doon na lang mag-file. Kahit na yung
kahit yung properties ba yan or yung mga ano ay nasa ibang branch o nasa ibang region? Yes po. Pero syempre, babalik pa rin po lagi tayo doon sa general rule natin, no? Meron pa po pala tayong isa pa pong consideration. Usually po kasi yung mga contracts natin, meron pong stipulation yan as to venue for filing. So, pwede din po natin yung Okay. So, pwede rin pala yung ganon. O sige. So, attorney, naku, wala na tayong masyadong oras. Pero baka may mga, syempre gusto pa tayong ipaabot, no, dun sa mga nakikinig sa atin na may kinalaman pa rin dito sa pinag-uusapan natin, attorney. Actually, Miss Ven, nais ko po, before po tayo mag-end, no, nais ko po magpasalamat sa lahat po ng ating tagapakinig. And gusto ko po sanang ipaabot na ang human settlements adjudication po ay pwede po ninyong asahan para sa fair, accessible, and mabilis po na resolution ng issues related po sa Real Estate Development and Homeowners Association po. No? Meron po tayo, Ms. Ven, ng 16 regional adjudication branches all over the country po na pwede nyo pong i-contact, pwede nyo pong mapuntahan, and anytime po ay ready po kaming mag-assist sa inyong lahat. Aha, ayun. Nako, bago ka magpaalam, attorney, may mga fans ka ata dito. Sabi, ang gaganda at matatalino pa ang mga guest mo. Ayan. Oo. At, pwede po, dagdagan ko lang din po pala na yung for information of everybody po, yung Public Affairs Division po namin ay may bagong mobile number. Pwede ko po. sige po. Sige, attorney. Oo naman. Ito po yung number 0917-837-5380. So if you have any questions... So, ulitin lang natin, attorney. 0917-837-5380. Tama ba yun? Yes po. Ayun. Yes po. Okay. So if you have any questions po na hindi po natin na-address today, pwede po nating tawagan or i-text itong number na ito, or pwede din po tayong mag-email sa info@hsac.gov.ph. Ayun. Pwede rin po tayong mag-visit, Ms. Ven, sa ating HSAC FB page, yung Human Settlements Adjudication, ang pangalan po. At pwede rin po tayong dumalaw sa website na hsac.gov.ph. Okay, nako. Ang galing daw ni Attorney Paite, galing kay Teresa Relova. Aba, marami ka na atang fans. Ngayon, attorney, ha? May nagtatanong pa dito kung single daw ba si attorney. Single and ready to Shoutout po sa lahat po ng aming taga-suporta sa HSAC. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ms. Ven. Okay, thank you, attorney. Ayan, si attorney Lian Gayle, tama ba? Paite. Attorney Gayle, yes. 5, attorney Gayle, Lian Gayle R. Paite. Attorney 4, Legal Division, Regional Adjudication Branch 5. Thank you, attorney. Thank you po, Ms. Ven. Okay. Ayan, ang nakausap natin mula sa Human Settlement Adjudication Commission, si Attorney Paite. At syempre, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side kay Joy to the World. Malapit na ang Pasko, Joy. Kay Joy Timidan. At syempre kay Rolly Bumatayo. Sa ating production side, kina Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ito po si Ven Lones. Magandang umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita,